Tinawag naman ni Senador Laila De Lima na isang palabas ang naging pagdinig kahapon. Sa isang pahayag, sinabi ni De Lima, paraan lang ito ng paglihis ng atensyon ng publiko mula sa mga mahahalagang isyu ng bansa. Sabi pa ni De Lima, haharapin niya ang kanyang mga kritiko sa lalong madaling panahon. Halata rin daw na magkakasalungat ang mga pahayag ng lahat ng mga witnesses sa pagdinig hinggil sa paglaganap ng droga sa Bilibid. Inamin din ni De Lima na bilang babae, nasasaktan siya sa pag-ungkad ng kanyang personal na buhay at relasyon na pinagpipiestahan naman sa Kongreso. Binueltahan ni Senadora Laila De Lima si House Speaker Pantaleon Alvarez matapos siyang bansagan itong serial liar. Ayon kay Senadora De Lima, bago pa magsalita si Speaker Alvarez at iba pa umunong kagaya niya sa Kamara, ay mabuting humarap muna sila sa salamin para malaman kung sino raw ang tunay na bastos at sinungaling. Ang mga pahayag ni Alvarez ay nagpapatunay lamang daw na agad na siyang nahusgahan kaugnay ng kalakalan ng droga sa Bilibid. Dagdag pa ni De Lima, sa simula pa lang ay si Speaker Alvarez na ang nagdidiin umano sa kanya. Tinawag ni Alvarez si De Lima na serial liar matapos mapakinggan ang testimonya ni Kerwin Espinosa sa Senado. Bagamat may mga hindi pagkakapareho sa pahayag ng mga testigo sa Bilibid drug trade, lahat naman daw sila ay tinuturong sangkot si Senadora De Lima. Nadurog daw ang puso ni Senadora Laila De Lima ng pag-usapan at pagkatuwaan pa umano ang kanyang pribadong buhay sa pagsalang ng nakarelasyon niyang si Ronnie Dayan sa pagdinig ng Kamara. Ikinuwento ni Dayan sa pagdinig ang naging relasyon nila ni De Lima at ang umano'y utos ng Senadora para makipagkita siya kay Kerwin Espinosa. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. What, made you fall for him? Frailties of a woman. Totoo po, may relasyon kami. 7 years. Sa relasyong yan, umikot ang maraming tanong sa pagdinig ng Kamara na dapat ay tungkol sa umunoy kaugnayan ng Senadora sa Bilibid drug trade. Yung mga panahon na yan, malakas pa yung pag-iibigan nyo ni Secretary o humina na? Medyo signal number 1 na lang po, sir. Ano ibig sabihin na signal number 1 na lang? Mahina-hina na po. Mahina-hina na. So ano yung pinaka sukdulan o pinakamataas na signal na inabot nyo? Umabot din po siguro na hanggang mga signal number 5, sir. Signal number 5. Ayon sa iyong damdamin, ang pag-ibig na ito'y dalisay, wagas at tapat. Yes, Your Honor. Kaya dahil sa pag-ibig na ito, na dalisay, tapat at wagas, ay walang dahilan na siya'y ipagkanulo mo o magsabi ka ng hindi katotohanan. Depende po sa sitwasyon dahil nga po, yung pag-ibig ko at wagas ay hindi niya sinukla ng wagas din na pag-ibig. Inusisa ang sex video na sabi ng ilang testigo ay nakita sa cellphone ni Dayan, kahit na-establish na ang relasyong gusto sanang patunayan ng pagkakaroon ng video. Hindi po totoo yung may video 6 kami. Wala po akong natatandaan na binidyo ko po habang kami nagsisix. Kung mayroon mang nakakuha, hindi po galing sa cellphone ko yung... Naungkat pati drama ng hiwalayang nagsimula bandang huling bahagi ng 2014 hanggang mag-resign si Dayan noong February 2015. Bago pumasok yung 2015, nagkakalabuan na kami ni ma'am. Kisyo hindi na daw kami masaya sa pagsasama namin. Lagi kasing bangayan at laging nag-aaway kami. Kaya nung nabalitaan ko na yung isang hagad niya na ang pangalan ay Warren Cristobal, ang bagong boyfriend niya, parang nasampal ko siya ng bahagya kasi ma'am, sabi ko, ubusin mo yata kaming mga security mo. Ang away nitong 2016 campaign kahit break na sila. May suot akong bowler ni Presidente dito at saka dito sa paa. Pagkatapos, nung nakita niya, ginano niya ako. Anong pak? Parang pinalo niya ako dito. Sinampal ka ni Ma'am De Lima? Yes, sir. Sabi niya, nakita kasi yung bowler, patsot-sot mo yan. Ito ang presidente ko ito ang idol namin sa Pangasinan Sabi ko gano'n, sir. Mag-a-idol ka rin lang, sira ulo pa.
Sino sabi niyan? Si ma'am. Ang sagot ko naman po, sir, walang basagan ng trip. Ano ang sagot ni Secretary De Lima po? Gayon din ang pagbigay raw ni De Lima ng 2 milyong piso para ipagawa ang bahay ni Dayan sa Pangasinan. Kaugnay naman sa mismong drug trade, kabilang sa mga binanggit ni Dayan ang 4 na beses na pakikipagkita niya sa umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa, ay utos ni De Lima na siya ring nagtakda ng lugar at petsa. Pero ang pagkikita nila sa Baguio ay hiling daw ni Espinosa para makita si De Lima. Sa lahat ng pagkakataong yan, may inaabot si Espinosa kay Dayan. Ang pirang inaabot sa akin, nasa paper bag na maliit. Hindi ko po binibilang at hindi rin po sinasabi ni Kerwin kung magkano yon. Basta ito na yung pera kay ma'am. 5 beses nagkita pero di raw niya kilala si Espinosa. Naakala raw niya ay ang engineer na bukang bibig ni De Lima na supporter at nagbibigay raw ng tulong para sa kampanya. Si Kerwin lang daw ang nagbigay ng pera kay De Lima. Hindi raw totoo ang alegasyon ni dating NBI Deputy Director Rafael Ragos na 3 beses siyang nabigyan nito ng pera para sa dating Justice Secretary. Pero totoong nagpalakad daw si Ragos sa kanya ng promotion. Hindi pa rin daw siya nakapasok sa Bilibid Maximum Compound at hindi kilala ang mga inmate nito na nagsabing bagman siya ni De Lima. Hindi mababago ng testimonya ni Ronnie Dayan ang inilabas ng findings ng House Committee on Justice na laganap ang bentahan ng droga sa New Bilibid Prison. Kabilang sa mga pwede raw harapin ni De Lima ang contempt at obstruction of justice dahil sa isang mensaheng ipinadala raw ni De Lima sa anak ni Dayan noong October 1 nang hingan niya ng payo tungkol sa sabtina. Gustong-gusto kong atinan yung hearing pero ang sabi ni ma'am sa text niya sa akin, anak, na si Hanami Dayan, pakisabi sa kanya magtago lang siya. So if this lady Senator Laila De Lima will not voluntarily resign from her post after this revelation, I hope our colleagues in the Senate remove her from her current position. Inisyuhan na si De Lima ng show cause order para pagpaliwanagin kung bakit hindi dapat is-cite for contempt. Yan ay matapos pagtalunan kung hindi ba ito labag sa interparliamentary courtesy o respeto ng Kamara at Senado sa isa't isa. We cannot prevent also Senate someday to also do the same to one of the members of the House of Representatives. Pwede rin daw maharap si De Lima sa kasong concubinage dahil sa pakikipagrelasyon sa lalaki may asawa. It could be disbarred for immorality. Sabi naman ni De Lima, bilang babae, nadurog daw ang puso niya ng pag-usapan at pagkatuwaan pa ng Kamara ang kanyang pribadong buhay at personal na relasyon. Wala raw babae ang dapat matrato ng walang respeto at dignidad sa harap ng publiko ng kanyang karelasyon o nakarelasyon. Si Dayan pinalaya na ng Kamara at ineskorta ng mga otoridad pauwi sa Pangasinan. Sa Martes pa raw siya isa sa ilalim sa Witness Protection Program. Tina Panganiban Perez, GMA News. Kerwin Espinosa ay utos ni De Lima na siya ring nagtakda ng lugar at petsa. Pero ang pagkikita nila sa Baguio ay hiling daw ni Espinosa para makita si De Lima. Sa lahat ng pagkakataong yan, may inaabot si Espinosa kay Dayan. Ang pirang inaabot sa akin, nasa paper bag na maliit. Hindi ko po binibilang at hindi rin po sinasabi ni Kerwin kung magkano yon. Basta ito na yung pera kay ma'am. 5 beses nagkita pero di raw niya kilala si Espinosa. Naakala raw niya ay ang engineer na bukang bibig ni De Lima na supporter at nagbibigay raw ng tulong para sa kampanya. Si Kerwin lang daw ang nagbigay ng pera kay De Lima. Hindi raw totoo ang alegasyon ni dating NBI Deputy Director Rafael Ragos na 3 beses siyang nabigyan nito ng pera para sa dating Justice Secretary. Pero totoong nagpalakad daw si Ragos sa kanya ng promotion. Hindi pa rin daw siya nakapasok sa Bilibid Maximum Compound at hindi kilala ang mga inmate nito na nagsabing bagman siya ni De Lima. Hindi mababago ng testimonya ni Ronnie Dayan ang inilabas ng findings ng House Committee on Justice na laganap ang bentahan ng droga sa New Bilibid Prison. Kabilang sa mga pwede raw harapin ni De Lima ang contempt at obstruction of... Ay tinuturong sangkot si Senadora De Lima.
Nadurog daw ang puso ni Senadora Laila de Lima ng pag-usapan at pagkatuwaan pa umano ang kanyang pribadong buhay sa pagsalang ng nakarelasyon niyang si Ronnie Dayan sa pagdinig ng Kamara. Ikinuwento ni Dayan sa pagdinig ang naging relasyon nila ni de Lima at ang umano'y utos ng Senadora para makipagkita siya kay Kerwin Espinosa. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. What, made you fall for him? Frailties of a woman. Totoo po, may relasyon kami. 7 years. 7 years. Sa relasyong yan, umikot ang maraming tanong sa pagdinig ng Kamara na dapat ay tungkol sa umunoy kaugnayan ng Senadora sa Bilibid drug trade. Yung mga panahon na yan, malakas pa yung pag-iibigan nyo ni Secretary o humina na? Medyo signal number 1 na lang po, sir. Ano ibig sabihin ng signal number 1 na lang? Mahina-hina na po. Mahina-hina na. So ano yung pinaka sukdulan o pinakamataas na signal na inabot nyo? Umabot din po siguro na hanggang mga signal number 5, sir. Signal number 5. Ayon sa iyong damdamin, ang pag-ibig mo Na yung isang hagad niya na ang pangalan ay Warren Cristobal, ang bagong boyfriend niya, parang nasampal ko siya ng bahagya kasi si ma'am. Sabi ko, ubusin mo yata kaming mga security mo. Ang away nitong 2016 campaign kahit break na sila. May suot akong bowler ni Presidente dito at saka dito sa paa. Pagkatapos, Nung nakita niya, pak, ginano niya ako. anong pak? Parang pinalo niya ako dito. Sinampal ka ni Ma'am de Lima? Yes, sir. Sabi niya, nakita kasi yung bowler, patsot-sot mo yan. Ito ang presidente ko, ito ang idol namin sa Pangasinan eh. Sabi ko gano'n, sir. Mag-a-idol ka rin lang, sira ulo pa. Sino sabi niyan? Si ma'am. Ang sagot ko naman po, sir, walang basagan ng trip. Ano ang sagot ni Secretary de Lima po? Gayon din ang pagbigay raw ni de Lima ng 2 milyong piso para ipagawa ang bahay ni Dayan sa Pangasinan. Kaugnay naman sa mismong drug trade, kabilang sa mga binanggit ni Dayan ang 4 na beses na pakikipagkita niya sa umano'y drug lord na si Kerwin. Tinawag naman ni Senador Laila de Lima na isang palabas ang naging pagdinig kahapon. Sa isang pahayag, sinabi ni de Lima, paraan lang ito ng paglihis ng atensyon ng publiko mula sa mga mahahalagang isyu ng bansa. Sabi pa ni de Lima, haharapin niya ang kanyang mga kritiko sa lalong madaling panahon. Halata rin daw na magkakasalungat ang mga pahayag ng lahat ng mga witnesses sa pagdinig hinggil sa paglaganap ng droga sa Bilibid. Inamin din ni de Lima na bilang babae, nasasaktan siya sa pag-ungkad ng kanyang personal na buhay at relasyon na pinagpipiestahan naman sa Kongreso. Binueltahan ni Senadora Laila de Lima si House Speaker Pantaleon Alvarez matapos siyang bansagan itong serial liar. Ayon kay Senadora de Lima, bago pa magsalita si Speaker Alvarez at iba pa umunong kagaya niya sa Kamara, ay mabuting humarap muna sila sa salamin para malaman kung sino raw ang tunay na bastos at sinungaling. Ang mga pahayag ni Alvarez ay nagpapatunay lamang daw na agad na siyang nahusgahan kaugnay ng kalakalan ng droga sa Bilibid. Dagdag pa ni de Lima, sa simula pa lang ay si Speaker Alvarez na ang nagdidiin umano sa kanya. Tinawag ni Alvarez si de Lima na serial liar matapos mapakinggan ang testimonya ni Kerwin Espinosa sa Senado. Bagamat may mga hindi pagkakapareho sa pahayag ng mga testigo sa Bilibid drug trade, lahat naman daw sila. ito'y dalisay, wagas at tapat. Yes, Your Honor. Kaya dahil sa pag-ibig na ito, na dalisay, tapat at wagas, ay walang dahilan na siya'y ipagkanulo mo o magsabi ka ng hindi katotohanan. Depende po sa sitwasyon dahil nga po, yung pag-ibig ko at wagas ay hindi niya sinukla ng wagas din na pag-ibig. Inusisa ang sex video na sabi ng ilang testigo ay nakita sa cellphone ni Dayan, kahit na-establish na ang relasyong gusto sanang patunayan ng pagkakaroon ng video. Hindi po totoo yung may video 6 kami. Wala po akong natatandaan na binidyo ko po habang kami nagsisix. Kung mayroon mang nakakuha, hindi po galing sa cellphone ko yung... Naungkat pati drama ng hiwalayang nagsimula bandang huling bahagi ng 2014 hanggang mag-resign si Dayan noong February 2015. Bago pumasok
yung 2015, nagkakalabuan na kami ni ma'am. Kisyo hindi na daw kami masaya sa pagsasama namin. Lagi kasing bangayan at laging nag-aaway kami. Kaya nung nabalitaan ko,